Instead of crisis, the church will be prospered by God in the time of flourish. Parang sabihin ninyo, baka block-lock ng labi. Hindi po. Flourish out of season or in unlikely circumstances. Ito po yung prediction ng mundo. Itong 2026. Their projection. Dahil po sa nangyayari na kaguluhan sa bansa natin. Away-away, tapos natuklasan, marami palang nakawan. Talagang grabe na nakawan ito. Kumbaga sa gold medal ay gold medal ito sa Olympics. Pero mo, bilyo-bilyon yung mga ninakaw. Wala man lang malasakit sa pinag-ukulan ng pera. Ang mga pinag-ukulan ng pera, ang hirap na kalang buhay. At hindi na po may balik ito. Besides that, ay talagang ang buhay ng tao ay, sabi ng salita ng Diyos, is a perishing life. Survival of the fittest. Ito yung buhay na nakikita natin sa paligid. At ang prediction ng marami, magkakaroon ng economic crisis sa ating bansa. Magkakaroon ng maraming mga kaguluhan. Sa akin, wala akong magawa doon, kundi mag-pray lang tayo. Mas makapangyarihan yung prayer ko kaysa yung boto ko. Nung eleksyon, sinabi ko na kay Sister, pinipilit niya ako. Boto tayo. Ayoko na magboto. Kasi tinitingnan ko yung binuboto ko, laging talo yung mga binuboto ko. Sabi, ayoko nang laging talo. Nagsalita po ang Diyos sa puso ko. Gamitin mo yung boto mo as a prophetic voice. When you vote for a principle or for an issue. Ano mo sabi ko, hindi man mananalo itong boto ko Panginoon, but I'm voting na mawala yung political dynasty. So that's what I did. Buboto ako, Panginoon, for the future of the Philippines. At alam niyo, nakikita ko ng pagbabago. At least, nakikita ko ng pagbabago. Aligning with the principles of God. Yun yung gusto natin ng mga anak ng Diyos, yung maayos, maganda. Wala tayong tinatangi ng mga personalidad. We don't. We are for the principles and standards of God. We believe that when we pray, God hears when our prayers are in line with the standards, the principles, and the righteousness of God or the justice of God. Kaya ang prediction talaga ay it's a gloom future. Gloom future, yung medyo malabo. Pero gustong sabihin, there's a boom in a gloom. Yung talagang explosive din ang mangyayari na pagpapala sa Church of the Living God. It happened in the history of mankind when Egypt is languishing with all this crisis going on in the land of Egypt through Moses. The land of Goshen is preserved. Wala pong nasaktan doon. Everybody in the land of Goshen is preserved. Hindi po sila na perwisyo, hindi po sila na ng kung ano-anong dumating. Why? Because they are people of God. The church will be preserved. Instead of crisis, the church will be prospered by God in the time of flourish. Parang sabihin ninyo, baka block-lock ng labi. Hindi po. God wants to show to the world
regardless of circumstance. If only we trust Him, He will prosper His church. Kaya nga dito po sa atin, marami po ang siyang lalago. Magbubunga ng marami itong kapanahonang ito. Kakaiba po ang church. Nobya po ito ng Panginoon. Hallelujah. Iingatan niya. Kaya nga kailangan manatili. Manatili sa tahanan ng Diyos. Kung saan kayo nilagay, doon ka. Baka hindi ka dito sa Jesus Loves You, hanapin mo. Di ba? Hanapin. Baka hindi ka maligaya dito. Baka nakaupo ka, sasabi mo, puro kamulustugan yung mga sinasabi. Hindi po. Tagal na ako sa Panginoon, 47 years. I know my God. I know when the cloud is moving. And we flow along with the cloud. Do you know the cloud? Oh, yung ulap sa kapanahonan ni Moses. Hindi sila gagalaw. Hindi sila pupunta sa ibang lugar unless the cloud moves. Unless the Holy Spirit moves. Unless the Holy Spirit leads us. That's when we flow along. Kaya, kahit na anuman ang kalagayan sa mundo, we will flourish out of season or even in unlikely circumstances. Nang sabi, paano? Wag mo nang i-analyze, kapatid. Sabi ko nga, there are million ways of God to do His promise.